So doon na tayo, doon sa bakit napunta ka sa orphanage sa 168? Orphanage po. Paano yun? Sino yung pamilya na kumupkop sa iyo? Ano po, family Mukoro po. Doon din sa Iligan City, sa ano lang, ang kalapit lang, Barangay Suarez. Galing ako ng Tipanoy, Barangay Tipanoy, tapos yung nag-ampon sa akin, taga Barangay Suarez. Doon pa rin sa Iligan City. Okay, sandali lang ha. So baka magtaka kayo, taga Iligan siya pero nagtatagalog. Ginawa namin tong salita na Tagalog para maintindihan din ng mga Ng lahat. Tagalog. Opo. Oo. Mas maganda na po yun. Para sa mga marites dyan sa Tagalog. May mga Tagalog na marites. At least hindi lang marites sa Bisaya, di ba? Sige, go ahead, May. Oo. So yun, nanggaling ako sa Bantay Bata, tapos yun lang ang nangyari po talaga nung nabugbog ako, ayaw ko nang bumalik sa auntie ko. Tapos doon ako sa Bantay Bata. Na ako, kasi 'di ba natuto na ako magtrabaho. So ngayon, nung dumating ako sa Bantay Bata, nakiusap ako doon sa social worker nung head, sana wag niyo po akong ibalik sa auntie ko kasi ayaw ko na pong bumalik doon. Sabi ko, gagawin ko po yung best ko, gagawin ko po yung trabaho dito sa inyo, kahit maglaba, magluto, gagawin ko yun. Kaya yun, nagulat sila sa murang edad ko na 6 years old. Marunong ako magluto, marunong ako maglaba, yung mga basic na trabaho sa bahay. Sinabi mo yun doon sa Bantay Bata sa orphanage? Opo. Para hindi lang ako ibalik doon sa auntie ko. Okay. Para hindi na ako mabugbog. Yun, nakita nila na talagang totoo, marunong ako maglaba, marunong ako magluto. Ngayon, yung pinaka-head nila doon. So, ikaw nagluluto sa mga bata din doon? Opo. Kung biruin mo yun, 6 years old nagluluto. Sige, go ahead, May. Tapos naglalaba, tapos sabi niya sa akin, kinausap ko nung head. Sabi niya, gusto mo bang iampunin na lang kita? Yun sabi. Sabi ko, okay po, sasama po ako sa inyo. Huwag niyo lang po ako ibalik sa auntie ko. Yun po yun talaga, ayaw na ayaw ko na pong bumalik doon. Ilang beses na pong bumalik yung auntie ko para kukunin naman nila ako ulit. Oo, talagang dinala pa niya yung kapatid ng papa ko galing ng Cebu, papunta ng Mindanao ulit para siya ang kukuha sa akin. Ibalik ako sa Cebu. Pero hindi pa rin ako pumayag. So, nag-decide talaga ako magpaampun ako. Kaya, nagpapasalamat pala ako sa family Mukoro. Ayan yung nagpalaki sa akin. Sila po yung talagang may utang na loob ako sa kanila dahil binigyan ako ng opportunity na mabuhay at pinalagaan nila ako mula nung nasa kanila ako hanggang natapos ako ng pag-aaral. Ayan, nagpapasalamat talaga ako. Kaya, nung time na dinala na ako sa bahay nila, tinanong ako nung social worker yung nag-ampon sa akin, kumakain ka ba ng yun? Youngstown? Sardinas. Sardinas, tuyo, ginamos, or in Tagalog sa ginamos, ano yun? Ano yung Tagalog sa Ewan ko. Yung bagoong. Bagoong. Oo, yun. Yun yung sabi ko, ma'am, kahit po kasi syempre galing naman tayo, mahirap naman ako. Oo. Ngayon, ngayon, sabi niya, sige, dadalhin na kita next week sa bahay. So, super excited talaga ako, super. Sabi ko, wala na lang akong naisip. Kaya pagdating ko sa bahay nila, ayun, ang bait nila, wala akong masabi. Oo, kasi doon, gigising ako ng maaga, alas 6 pa lang, alas 7 ang start, 7:30 ang klase, pero nasa bahay, ako, alas 6, nandoon ako sa paaralan. Wow. Hindi katulad sa auntie ko, sa 1 week, 3 beses ako makapasok or 2, minsan wala pa nga pero doon sa nag-ampon sa akin, grabe. Binilhan ako ng uniform, binilhan ako ng sapatos, lahat tapos binibigyan ako ng baon. Samantala sa auntie mo, ikaw pa naghanap buhay. Yes. Doon sa auntie ko, hindi ko naman po siya sinisiraan. Sorry po, pero totoo lang po. Hindi niya sinisiraan, pero sirang-sira talaga. Ay, sorry. Sorry talaga, promise. Hindi, nagsasabi lang siya ng totoo. Ito yung motivation lang sa para lang po sa mga taong nawala ng pag-asa, na walang magulang, laban lang tayo. Iyon. Dahil, continue, May. Kasi mahaba-haba pa to. Mahaba talaga tong story ng buhay ko. So, ngayon. So, ngayon, nung nagtagal ako doon sa naramdaman ko yung
sinabi ko na wala akong mama at saka papa, pero naramdaman ko sa kanila yung hinahanap ko na magulang. Kasi yung nag-ampon sa akin, kasi pumunta ng Amerika, 1 year after na inampon ako, lumipad siya papuntang Amerika. Ngayon, iniwanan ako sa mama at saka papa niya. So ngayon, ang nagiging magulang ko yung mama niya. Okay. At saka yung papa nung nag-ampon sa akin. Ano yung trabaho ng papa mo? Balis. Yung Hindi. nag-ampon. Oo, yung nag-ampon. Oh, yung asawa niya is sundalo, retired. Tapos yung mama na nag-ampon sa akin is teacher. Oo. Pero yung nag-ampon sa akin, So, parang ang lumabas, parang yung matanda na ang nag-ampon sa iyo kasi iniwanan ka rin sa kanya eh, no? opo, parang siya na po talaga yung nagiging magulang. Pinakamagulang mo. Opo. Opo. So, yun yung buhay niya. Go ahead, Mai. Tapos yun, pagka tumagal doon, okay talaga yung buhay ko doon. Wala akong masabi. Pero minsan kasi, talagang hindi naman tayo kamag-anak, marunong din tayong mahiya sa ganon. So, medyo complicated, pero masaya ako kasi doon talaga ako na-feel yung pamilya. Naging, may magulang ako. Na-feel mo yung love. Feel ko yung love nila. May mali akong nagawa doon, pero sila mabait sila sa akin. Basta, alam nila yan. Sa totoo lang, meron akong hindi nasabi sa'yo. Dito sasabihin ko sa'yo, sir. Okay. Nung umalis ako sa kanila, kasi nung pinapa-private ako, pa-private ako na mag-aral sa school. sa Private school. school sana. Private school sana, lumayas din ako doon. Kasi syempre ayoko rin na makasira sa ibang tao. Mas gusto ko Ano ibig sabihin makasira ng ibang tao? Hindi, syempre, hindi naman ako hindi naman lang ako kamag-anak. So, ampon lang din ako. Alam ko naman sarili yung mga ko. kamag-anak nila, baka magsilos sa'yo. Baka magsilos din. Kaya naisipan ko na umalis din sa kanila. Kaya sabi ko, magpaalam ako, pero yung mama niya hindi pumayag. Kaya ang ginawa ko, tumakas ako madaling araw. Oo. Saan ka pumunta? Papunta ako ng basta sa... Naglagalag ka lang. Pumunta Ilang ako taong ka na noon? Mga, po ata ako noon, mga 16, 17. Okay. So, graduate ka na ng high school noon? Hindi pa. High school ka pa lang? High school pa lang ako noon, hindi pa ako tapos. Okay. Sige. Tapos, yung na-realize ko din nung lumayas ako, Pero hinahanap ka nila? Yes, sabi niya sa akin, tumawag pa nga ako sa telepon eh. Sabi ko, kumusta kayo dyan? Sabi niya, ganito, saan ka? Sabi niya, saan ka ba? Umuwi ka na dito sa bahay. Oo. Sabi niya, paparalin nga kita, dapat matapos ka na. Alam mo, umiyak ako kasi sabi niya sa akin, bumalik ka dito, kahit after na matapos ang pag-aaral mo, umalis ka, wala akong problema. Basta ang kailangan lang is makapagtapos ka sa pag-aaral. Yun yung sabi ng mama niya. After nang matapos ka sa college. So bumalik ka. Bumalik po. Bumalik ka. Bumalik na po ako sa kanila kasi na-miss ko rin po sila. Doon ko rin na-realize na mas importante sila sa akin. Okay. So yun, kinontinue ko yung pag-aaral ko, bumalik ako first year high school. Okay. Pero natapos mong high school talaga? Opo, natapos ko po talagang high school. At saka, college din, first year. Doon sa kanila din? Sa kanila din. Doon sa Iligan? Iligan po. Okay. So, kilala to siya sa Iligan? Kilala ako dyan sa Barangay Suarez, Iligan City. Charot. Pati mga teacher, shout out mo yung teachers. Yes. Shout out sa aking mga guro dyan from elementary to high school. Maraming salamat po sa inyo. Yung iba nanonood sa akin sa mga live ko at saka nagla-like sa mga videos ko. So maraming pong salamat. Kaya sabi nga nila sa akin kilala kita May, nung nag-aral ka pa lang, alam ko na kung ano yung ugali mo. Sabi ng mga teacher ko. Kaya natutuwa ako during my live, sila, nagko-comment sila. Kaya maraming pong salamat. Kaya rin po, yung time na yun na lumayas ako, alam mo, after nung nag-high school ako, after nung college na pala ako, nagpaalam din ako sa nagampon sa akin na umalis na ako.
Alis na ako sa kanila, magtrabaho na ako sa Maynila. Pero hindi ka pa nakatapos noon. First year college ka lang noon pag alis mo sa kanila. Mm. So nagpaalam ka doon sa matanda. Okay. Yung nag-ampon sa Anong akin. sabi? Sabi niya, kailangan mo magtapos ng pag-aaral. Mm. Eh, sabi ko naman, okay na yan, tama na sa akin yan. Sabi ko, kaya ayoko rin kasi madagdagan yung problema nila. Yun kasi, syempre, no, may mga ano din sila, mga apo. So, ayan, pinili ko na lang. Sabi ko, Lord, tulungan mo na lang ako, Lord. Gusto ko nang umalis para makapatulong din sa kanila. Oo. So, minsan makapagpadala ako. Yun, binigyan ako ng opportunity na pumunta ng Maynila. Pero, pagpunta ko ng Maynila, wala akong kakilala. Yun, ang maganda doon. Wala siyang kakilala pumunta ng Maynila. Magkano binigay? Magkano ang allowance mo? Kasi, Ikwento mo yung oo, allowance mo doon. kasi ang akala ko noon, yung 3,000, malaki na yun. Ayun, malaki na yung 3,000 na yun. Kaya yun lang ang hiningi ko. Hindi nila alam kung saan ako pupunta. Oo. Basta sinabi ko pupunta ako, alis magtatrabaho ako. Yun. Buti pumayag sila na wala ka namang kakilala sa Manila, tapos nagpumunta ka. Basta sabi ko sa kanila, bigyan nila ako ng ipapakita ko sa kanila. Kasi parang ma-pride din akong tao. Para gusto ko lang din na mapatunayan sa kanila na kaya ko. So magkano yung binigay sa'yo? Ang inano ko is 3,000. Yung 3,000 na yun, nung pagkuha ko pa ng ng ticket, Sulpicio ata yun, Sulpicio or Super Ferry. Oo. Yun yung mga barko nun. Ngayon, pag ko doon, 2,900 something. Basta may change ako na 2,000, basta 20 pesos ang natira sa akin nun. Oo. Talaga akala ko, pagbaba ko pa lang galing ng na-remember ko doon sa may saan yun? Sa Manila Hotel. Doon South Harbor. South Harbor. Doon ako na binaba. Ito pala yung Manila, ang tataas ng building. Eh, siyempre, galing ako ng probinsya, na ignorante ako. Galing sa sa malayo, Mindanao. Pagdating ko ng Manila, high-tech na yon. Ayun. Pagbaba ko, sabi ko, ano kayang saan ako pupunta? Kaya, naalala ko, nanonood ako ng Wawawi dati. May naisipan ko, doon kaya ako pupunta. Dahil nagtatanong ako doon. Pero, sandali, hindi ka man lang natakot nung pagbaba mo na 20 pesos lang yung pera mo. Dumating ka sa Manila, 20 pesos. Ito guys, 20 pesos lang yung pera niya dumating sa Manila. Kasi yun yung sukli nung pinamasahe ko ng barko. Remember, 20 pesos. Paano yun? Dito magsimula yung karumal-dumal at saka challenge ng buhay niya. Opo, yun. Nagtatanong ako doon sa sabi ko, ano kayang nangyari dito? Gutom na ako. Hindi ko magastos yung 20 pesos kasi nga, siyempre wala akong pamasahe. Ngayon, naisipan ko, nanonood ako ng Wawawi. Nagtatanong ako kung saan yung ABS-CBN yung sa Wawawi. So ngayon, ang sabi nila, sasakay daw ako papuntang Fairview. Tapos bababa ako sa may top, sa may Quezon Avenue. Yun. Ang pamasahe nun is 14 pesos. Anong taon yun? Way back 2006. 2006, okay. 2006. Tapos, ayun, nagtanong ako, sabi ko sa driver na ibaba niyo po ako sa may top, sa may ABS-CBN. So, alam naman nila yung ABS-CBN. Yun, binaba ako doon. Ngayon, nang natira, ng pera ko, 20 pesos to 6 pesos na lang. Kasi 14 pesos ang pamasahe. Yes po. So 6 pesos na lang yung natira mo. Tapos, yun nga, alam niyo po, sinabi ko sa sarili ko, dapat bumalik nila ako doon sa nag-ampun sa akin. Yun, pasaway kasi nabata. Pero sige, tuloy. Tapos, yun, dumating na ako doon, dala-dala ko yung malita ko. Tapos wala akong pera, 6 pesos na lang. Pagdating ko, gutom na talaga ako. Kaya yung 6 pesos na yun, binili ko ng tinapay yun. Para lang makatawid ako ng gutom. Sa gutom. Yun, dating ako doon, ang daming pumipila, ang daming tao doon. Sa Wawawi. Sa Wawawi. So ngayon, ako naman, dala-dala ko ng malita. Nahiya naman ako. Saan ako galing? Ayun. Pero nung pagdating mo sa Manila, hindi ka naman dumiretso ka doon sa station sa Wawawi, station sa TV station. Ay, hindi po. Nandun lang ako sa labas.
kasi imposible naman pagka nasa labas ka. Oo. So, doon ka natutulog sa labas. Yes. Doon ako natutulog kasi may mga tao doon natutulog din. Mm. Oo. So ngayon, nung nagka-idea ako na meron palang mga taping doon, Mm. yung parang, yung game ka na ba, deal or no deal, binabayaran ka doon. So, kumakain ka lang doon pagdating mo, nakakain ka lang ng tinapay. Tinapay. Isang Sa isang araw. beses lang yun. Oo, isang araw. Naku, sige tuloy, May. Tapos, yun, may nakilala ako doon. Hindi lang naman pala ako ang naglayas. Marami din palang mga tao. Maraming tao nagpila doon galing ng iba-ibang probinsya. Kaya ako nakisabay din ako sa kanila. Mm. So, natutulog kami doon sa gilid ng ABS-CBN. Tapos kinabukasan, pipila. O kung, hindi pala, bubunutin pala yon. O yung yung mga pangalan kung gusto kang pumasok. ABS-CBN pa yun, no? Oo, ABS-CBN ABS-CBN pa sa yun. Wawawi. Oo. Ngayon, pinipila. Pag naswerte ka, nabunot ka, papasok ka sa sa Wawawi. Kaya ako, yung time na yon nakakapasok ako pero hindi ako nakukuha sa bigatin. Pero nung time na, na nawala yung gamit ko, yung mga damit ko, mga Hindi, ikwento mo muna. Hindi ka naman nakapasok agad nung time na yun. Oo. Parang na-hopeless ka na. Oo. Nung sabi mo, pumunta ka sa church. Tapos, Ay, oo. yun. Yun. Nung time pala na yon nung pagdating ko, mga gabi, kasi iwan ko kung saan ako nagpunta. Basta, lumalakad ako papuntang Santo Domingo Church. Yun yung naalala ko. Santo Domingo Church doon. So, hila-hila mo yung... Hila-hila ko yung malita ko kung saan ako pupunta. Saan ako matutulog. Ngayon, nadaanan ko yung Santo Domingo. Parang doon ako kinausap ko yung Panginoon. Oo. Kung bakit ako na ganito yung buhay ko. Sabi ko nga, dumating yung point na sana patayin mo na lang ako. Na gano'n na parang wala naman pala yung kwenta yung buhay ko. Pero, hindi pa rin po ako nag-give up doon kasi parang narinig din niya po yung na bumalik ako doon sa ABS-CBN. Bumalik ako doon sa way na yun. Doon ako. Naramdaman mo na babalik ka. Parang pinapabalik ka. Oo, parang doon yun ako. Yung answered prayer mo. Opo. Yung parang sabi niya po, parang sa isip ko, sabi niya, bumalik ka na lang doon sa ABS-CBN. Yun, nagtiyaga ako doon, nag-aabang doon na lang ako natutulog din. So wala kang tubig inumin. Saan kang mukha ng tubig inumin? So wala kang ligo-ligo. Ay! Hindi ka naligo. Hindi talaga, promise. Saan ka nag-CR? Nag-CR ako, nagbabayad kami ng 5 pesos. Oo, that time. Sa squatter pa yun yung mga squatter doon ako na minsan naliligo. Kung may pera ka. Kasi kung wala kang pera, hindi ka rin makakaligo doon. Kasi business din ng mga squatter yun. Yung mga nakatira doon. 6 pesos lang natira sa pera mo. Kaya Hindi, wala. Wala talaga, pigil talaga ako. Oo. So ngayon, may mga kilala ako na sabi niya, saan daw ako titira? Tinatanong ako. So ngayon, may pera sila, may kunting binibigyan naman ako. Kaya minsan nakakatawid ako nung nandoon pa. nakakain ka. Oo. Pero may isang araw talaga, isang beses lang kumain na tinapay. Kaya, yun. Tapos yung So paano ka nakapasok doon sa ABS-CBN? yun, nung pumasok, yung hindi ako nakuha sa deal or no deal kasi nag-extra ako doon sa game ka na ba. Ngayon yung damit ko, yung ko, nakalagay lang sa labas. Tapos yun pala, inakaw rin yung damit ko. So ngayon, hindi na ako makapasok sa deal or no deal at sa game ka na ba kasi nandun yung mga gamit ko. So ngayon, ang ginawa ko, sabi nung kaibigan ko, kakilala ko, hindi ka na makapasok, dito ka na lang sa labas, mag-antay ka sa akin. Kasi may libre kasing pagkain doon tapos may makuha siyang pera na 150. Okay. So kumikita ka nun. Oo. Kasi may 150 na Bayad sa taping, yung manonood ka magsabi kang no deal, mga ganon. Kaya, yun, time na nag-antay ko sa labas, may taping yung Wawawi. Yung si Willie pupunta sa ibang bansa para mag-tour. Okay. Ngayon, lucky ako kasi nung nag-antay ako nung friend ko, nasa game ka na ba, ako nasa labas naman. Tapos may lumabas na guard. Sabi nung guard, sino ang gustong manood ng Wawawi? Taping lang siya.